Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Marikina Mayor Marcy Teodoro aapela sa COMELEC matapos kanselahin ang kanyang COC. Buong puwersa ng batas haharap sa mga illegal na POGO operations. 350 pesos na daily subsistence allowance para sa mga uniform personnel. Aprobado na. Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aapila si Marikina Mayor Marcy Teodoro sa desisyon ng Commission on Elections o COMELEC First Division na kanselahin ang kanyang Certificate of Candidacy o COC para sa pagkakongresista ng unang distrito ng syudad sa susunod na eleksyon. Sa isang statement, tinawag nito ang desisyon bilang isang political maneuvering ng kanyang mga kalaban para pigilan ang kanyang kandidatura. Binigyang diin din ito na hindi pa final and executory ang desisyon at maghahain umano siya ng motion for reconsideration. Nag-ugat ang kanselasyon matapos maghain ng petisyon ng ilang individual, kabilang ang makakalaban nitong si Senate Minority Leader Coco Pimentel na kumwestiyon sa residency qualifications ni Teodoro. Base sa desisyon ng COMELEC, bigo si Teodoro na maabot ang 1-year residency requirement sa 1st District ng Marikina bago ang May 2025 elections. Dalawang legal documents mula July at September 2024 ang nagpapakita na ang kanyang legal residence ay sa Barangay Tumana sa Marikina 2nd District. Nagbigay ng matibay na babala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga individual at grupong nagbabalak na ipagpatuloy ang iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon sa Pangulo, buong puwersa ng batas ang ihaharap sa sino mang susuway sa kautusan ng pamahalaan. Binigyang diin ng Pangulo na ang mga iligal na POGO ay hindi lamang lumalabag sa batas, kundi nagiging sanhiri ng iba't ibang krimen tulad ng human trafficking, money laundering at iba pang illegal activities. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, pinaigting ng pamahalaan ang kampanya laban sa mga POGO na walang tamang lisensya o hindi sumusunod sa regulasyon. Iniutos na rin ang mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang Philippine National Police o PNP, Bureau of Immigration o BI, at Anti-Money Laundering Council o AMLAC, upang tuluyan ng masugpo ang iligal na aktibidad. Hinimok din ng Pangulo ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga kahina-hinalang aktibidad na may kaugnayan sa POGO. Tinitiyak ng Malacanang na ang kampanyang ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng administrasyon na magtatag ng isang ligtas at progresibong Pilipinas. Masayang inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng isang video call kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na aprobado na ang 350 pesos na daily subsistence allowance para sa mga miyembro ng unipormadong hanay. Ayon kay Speaker Romualdez, ang naturang dagdag ayuda ay bahagi ng pangako ng gobyerno na unahin ang kapakanan ng mga sundalo, pulis at iba pang uniformed personnel bilang pangunahing prioridad ng pamahalaan. Sa hiwalay na pag-uusap ni Appropriations Committee Chair Congressman Elizalde Co kay Southern Luzon Command o SOLCOM Commander Lieutenant General Facundo Palafox IV, pinabulaanan niya ang mga alegasyon na ang Kamara ay kumikiling sa mga miyembro ng makakaliwang grupo. Sa kabila ng mga kontrobersiya, tiniyak ng mga mambabatas na ang pondo para sa dagdag allowance ay nakalaan na sa 2025 national budget at magiging epektibo sa simula ng taon. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon nag-uula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.